Napanood ko na ito pero guys, kailangan natin maging aware sa mga ganitong bagay. Lalo na sa tensyon ngayon, tumataas ang lahat ng bilihin, lalo na ang gasolina. Kailangan natin pag-ingatan at protektahan ang ating perang pinaghirapan. Lalo na sa may mga credit card or mag-a-apply pa lang ng credit card. Dahil may nagbahagi dito na hindi naman siya nag-apply ng credit card pero may ipinadala sa kanya ang BDO. At ito pa ang malupit dito, hindi pa niya ina-activate ay may gumagamit na ng credit card na ipinadala sa kanya. BDO ano to? Kagigising ko lang, may dumating na credit card. Hindi ako nag-a-apply ng credit card. Desisyon. Hindi ako natutuwa. Paano kapag basta-basta nagpapadala ng credit card sa bahay? Ganito ba talaga? Nagtrabaho din naman ako sa bangko pero ang credit card sa amin ina-apply. Kay BDO pinapadala. Ayoko ng credit card, sa totoo lang. Una, meron akong na-receive na email na meron daw akong credit card tapos ipapadala na lang daw, si-activate ko. The problem is hindi nga ako nag-a-apply ng credit card. Comment nga kayo guys kung same kayo. Ayan o, from BDO. Ano to eh? Platinum. Platinum to. Ayan o. Pangalan ko, Roldan Albaniel. Bakit? Credit limit, 265,000. Bakit kayo magpapadala ng credit card? Hindi man ako nag-a-apply ng credit card. Ito ang sinasabi ko sa video. Ano to? Una, nagulat ako may pinadalang credit card dito sa bahay nang hindi naman ako nag-a-apply. Nagulat na lang ako, may credit card na ako, baby, video. Pangalawa, ito, be, ngayon lang. Hindi ko pa ito na-activate kasi nga, wala naman akong balak na i-activate kasi nga, hindi mo ako nag-a-apply ng credit card ng BDO. Pero meron akong savings sa kanila. Ngayon, ayan, may gumagamit na ng credit card ko nang hindi pa na-activate, hindi pa na-activate ang gamit sa Google. Pinagagamit sa Google. Though, 60 pesos pa lang yan, 4 na 60 pesos. Pero nakakapagtaka, hindi ko pa na-activate to. How much more kapag ka na-activate ko na to? Baka maubos yung credit limit, be. Magkano ulit yung credit limit nito? 265,000. Baka mamaya. Sunod-sunod yan. Yung pop-up sa akin, 60 pesos, 60 pesos, 60 pesos. May transaction daw ako sa Google. 60 pesos. Baka sabihin, napaka-choosy mo naman, napaka-ungrateful mo naman, privilege yung credit card. Hindi ko nga in-apply. Ano ko mga nabasang comment na gano'n nga daw si BDO. Nagpapadala ng credit card kahit hindi ina-apply. Pero depende ata kapag ka maganda yung yung cash flow sa account. Halimbawa may savings ka tapos may labas-pasok ng pera ganyan. Automatic padadalahan ka kapag ka maganda yung. Tapos meron mga nagko-comment na di kung ayaw mo, di wag mong i-activate. O tignan mo, hindi ko pa nga na-activate to ha. May gumagamit na ha. Ang arte mo naman, di wag mong i-activate. Oh, anong nangyari? Tsaka, lang, kumbaga perwisyo lang, imbis na wala akong iniintindi, o magtatawag ako sa customer service ngayon, kaya pupunta ako sa branch, di ba? Abala. Huwag kasi magpapadala ng credit card kapag hindi naman ina-apply. Alam ko maraming gusto mag-credit card, tapos minsan hindi pa na-approve kasi yung requirements. Siguro yung magandang approach na pwedeng gawin dito ng BDO kapag ka nakita nila sa system na si client is pre-approved or kaya pre-qualified sa credit card ganito. Ganito gawin nyo ha, tawag kayo sa kliyente. Total nakita nyo naman information ng mga clients. O ganito tawag kayo. Halimbawa, hello Sir Roldan, this is from BDO gantong branch. Sir, inform lang namin kayo na you are pre-qualified or pre-approved sa credit card. Tapos sabihin yung credit limit. Sir, kung gusto mong i-push natin tong credit card ninyo, since pre-approved naman to, hindi nyo na kailangan magsabit ng mga requirements, ganyan. Punta na lang po kayo sa branch of account ninyo or sa pinakamalapit na branch sa inyo para po ma-process natin yung credit card ninyo. Wala na po itong requirements, sir, ha? Ganon, hindi yung basta-basta nyo pinapadala sa bahay, magbulot na lang yung tao. Pagdating sa bahay, may credit card na sa. Paano kapag ka nagkamali kayo ng deliver sa bahay? Naka-LBC pa.
Punta na ako ngayon ng video branch kasi babe, sorry for the word putang ina kasi na itong security ng video na to eh. Babe, naiinis ako. Ngayon, as in ngayon lang, ito, ginagamit na naman ang credit card ko na hindi pa na-activate. Oh, sa mga hindi pa nakakapanood ng una kong video, pagdating ko sa bahay, merong credit card. Credit card na hindi ko in-apply, tapos hindi ko in-activate kasi nga, ayoko naman. Now, the second day, ginamit yung credit card na hindi pa na-activate sa Google. 4 na beses sa Google. Sunod-sunod yun, 4 na beses. Kinabukasan, same ulit, ginamit ulit sa Google yung credit card na hindi pa na-activate. Ngayon, pagkagising ko, ito, ayan, 10,200 na naman, be. Hindi pa activated to, ha? O baka sabihin nyo, baka may na-click kayong link. Hindi ako bobo. Inaalam ko yung shit na yan, link na yan. Nag-work nga ako sa bank, di ba? 4 years ako sa bank, almost 4 years. Alam ko yan. Tsaka, nakakapagtaka, hindi pa to activated, ha? Pwede siguro kung activated na to. Naiinis ako. Hindi pa ako nakakapagkape. Nabubisit ako. Video to? Di ba? Akala nyo parang hassle-free convenience sa kliyente nyo dahil ay matutuwa ang kliyente nito kasi dahil hindi na siya mag-apply ng credit card, tapadala lang natin. Tanga, hindi. Sobrang laking abala. Katulad nito, ang dami kong gagawin. Pero pupunta ako sa branch kasi ireklamo ko to kasi ginagamit yung credit card na hindi pa activated. Bullshit, ang ina. Nakakagigil, nakakainis. Kung hindi lang talaga, nag-open lang naman ako ng account sa video dahil yung property na nabili ko is kailangan BDO yung account kasi doon siya dinedebit. Kasi kung wala ba, hindi naman ako mag-open ng video eh. Dati na ako may video, kininost ko lang eh. Nakakainis, nakakagigil. Tignan nyo to ha, chinap-chap ko na yung credit card ko sa BDO. So wala na to, pumunta ako sa branch kanina, pinakancel ko. Tapos nakita nga nila na merong mga unauthorized na transaction. Pero hindi naman ako pinagbayad kasi nga fraudulent daw. Fraud yung nangyari. So ganito. Di cancel na siya ko, wala na pong gantong mga transaction na papasok dito after netong call na to. Wala. Pagka-uwi ko be, tad, ayan. Pero 0-0 na. Kasi wala na siya makuha eh. Kasi nga, na-cancel na siya. Pero ang nakakapagtaka be, bakit nakakapag-access pa rin? Anong klaseng security meron video? Ngayon, ayan. As in ngayon gabi, meron ulit. Ayan. 0 ulit yung nakukuha. Kasi nga, wala na siya makuha. Pero, bakit nakakapag-access pa rin at may pumapasok pa rin sa number ko na gantong klaseng messages na ginagamit yung credit card? Kasi dapat mag-invalid na to eh. Yung credit card number na to eh. Kung hindi na talaga siya nag-i-exist. Tapos, ang nangyari pa, after kong pa-cancel ng credit card sa BDO, pagkapasok ng sasakyan, hindi ko ma-open yung BDO online banking ko. Deleted yung online banking ko. Di ko alam, baka may connected sa pag-cancel ko ng card. Pero hindi naman, imposible naman kasi card lang naman. Hindi ko ma-open yung online banking ko. Deleted. Ito yung email. Pero regarding doon sa mga unauthorized transactions doon sa card ko na pinagagamit sa Google, sa Paymaya na 10,200, hindi naman ako single kasi nga fraud daw yung nangyari. Tsaka hindi pa activated yung card. Pero yun na nga, hindi pa nga activated yung card. Pero bakit may mga ganong klaseng transactions na? Tapos tinanong ko nga din kanina kung bakit nagpapadala si BDO ng credit card nang hindi naman ina-apply. Ang sabi sa akin, kapag ka-eligible daw si client for credit card, siguro depende nga sa cash flow ng account kapag ka maganda yung, di ko alam. Basta pag eligible daw si client, ganun daw nagpapadala daw. Antayin nyo yung mag-apply. Antayin nyo mag-apply. Kasi katulad ba, sobrang hassle. Imbes na marami pang magawa buong maghapon, hindi, poproblemahin mo to, unahin mo to. Kasi syempre lang, pag magtuloy-tuloy to, diyan laki mong babayaran. Tapos ang dami nang nagsisipaglabasan, nagsisipag-message, nagsisipag-comment dyan na same ng senaryo sa akin, ginagamit din sa Google, meron 23,000, meron 25,000, meron 50 plus 1,000. Tapos yung iba nasa abroad pa, hindi nila makontakt kasi nga hindi daw sumasagot si BDO. O, di ba? Ano yan? Tapos yung mga nagko-comment na baka daw inside job to, hindi ko naman, nahiya naman ako itanong, baka inside job po itong mga ganito. Kasi nga, as a former bank employee, parang masakit naman yung support namin na harap-harapong sa inside job. I know the feeling, kaya hindi ko naman siya bringing up na baka inside job tong mga ganitong klaseng atake. Oh, habang nag-video ako, ayun, may nag-pop up na naman.
video ulit, naka US dollar. Ayan, ipa-flash ko. Ayan, bagong-bago habang nagtitik ako ng video na to. Di ba? Bakit? Wala na nga eh. Dinurog ko na nga eh. Na-cancel na nga tong credit card. Ayan, kaka-pop up lang. USD naman. Pero 00 kasi nga, wala nang laman to. Pero bakit pa merong ganito kung canceled na to? Tapos yung online banking ko, hindi ko din ma-access. Ano ba? Antayin ko talaga tumatapos yung auto-debit sa account ko. Tatapusin na itong account ko sa video. Kailangan ko lang kasi talaga ng video kasi nga yung property ko na binili, kailangan video account. Yun lang naman kung ba't ako may video na account. Wala akong malaking pera dyan. Dinedebit din yan. Kaya wala. Sobrang lakas talaga ng amats ng video. Di ba naalala ninyo, gumawa ka ng content regarding doon sa credit card. Pina-cancel ko na siya. Kinat ko na, pinutol-putol ko na yung credit card. B, ngayon may OTP na naman na yung credit card na yon is ginagamit na naman sa Lazada 11,700. Eh, paano? Wala na akong credit card, di ba? Wala na yan eh. Ba't may mga, actually hindi lang yan, meron pa. May mga transaction pang pumapasok na nagsasend sa akin ng OTP. Bakit? Tsaka nga, di ba, hindi yun activated. Hindi pa yun na-activate. Pero nga, may pumapasok. Bakit video? Ano to? Bakit ganyan yung system? O baka sabihin nyo, baka naman may tumawag na naman sa akin from head office. Sir, baka ganyan. Yun na nga, bakit nga may gantong klaseng transaction sa credit card na canceled na, hindi activated. Pero may mga transaction na ganito. Doon hindi pa naman siya napupush kasi nga kailangan ng OTP. Pero bakit? From head office, BDO, tawag ulit kayo sa akin. May tatanong ulit ako sa inyo. Alam, kapag dating sa withdraw, daming tatanong na saan gagamitin, bakit ganyan, anong purpose, pera mo naman yan. Pero sobrang bilis naman maano ng system ninyo. Tsaka meron akong nakasalubong isang araw, naka-uniform ng BDO. Ma'am, hindi man ako galit sa inyo, ma'am, na parang alam kong kilala niya ako, nakita niya siguro ako dahil kinantin ko yung video. Alam kong meron siyang galit sa akin. Hindi man galit, parang hindi man ako galit sa inyo, ma'am, sa mga empleyado, sa sistema po ng ng bangko ninyo, sa system mismo, sa security. Yan lang naman. Bakit to? Bakit may ganyan na naman, be? Ano ba? Video na talaga. Hindi ko inaano yung video Pero bakit? Hindi na safe talaga. BDO credit card application din ang naging dahilan kung bakit na-scam ang isang kababayan natin Pilipina. Dahil bago daw nangyari ang pang-i-scam sa kanya ay 2 linggo, bago mangyari ito ay may tumawag sa kanyang taga-BDO talaga na nag-aalok na qualified nga siya sa BDO credit card. Guys, na-scam ako ng 7-8 sa credit card ko 2 days ago. May bagong modus ngayon yung mga scammer ng credit card. Hindi na lang OTP ang hinihingi ng mga scammers ngayon. Hindi na sila manghihingi ng credit card information. Bubudulin ka nila mismo sa tawag. So, last week may tumawag sa akin. Travel card daw sila. Associated daw sila sa iba't ibang bangko, sa BDO, BPI, East West, you name it. Marami silang binanggit na pangalan ng bangko. Ito daw ay hindi na-applyan, ino-offer lang ito sa mga credit card holders. So ako, 2 weeks ago, nag-offer sa akin ang BDO ng Platinum Mastercard. And then, tinignan ko yung BDO online ko, nandun na nakaregister na yung Platinum Mastercard ko. Nakalagay na siya dun sa BDO online. So, kailangan ko na lang matanggap yung physical card ko para ma-activate ko yung card ko sa BDO online. So, nung tumawag itong travel card na to, that in-explain niya na ino-offer lang to sa mga credit card holders, ang akala ko dahil 2 na yung credit card na hawak ko sa video, may mga nag-o-offer talaga ng ganito na perks ng mga credit card. So ang ginawa ko, in-entertain ko yung tumatawag, babae So hindi niya magsalita, para talaga siyang ahente or nagtatrabaho sa isang bangko. Binanggit nila yung buong pangalan ko, tapos yung billing address, tama din. And then wala silang hinihing kahit anong information sa card number ko o hindi sila nanghingi ng OTP. At sumakto din talaga dun sa time na na-approve ako sa isang credit card. Ito, tumawag sila na eligible na nga daw ako sa travel card, 40% daw yung discount sa hotel, sa airfare. Tapos, hindi lang sa akin yun pwede pa sa mga families and relatives ko, magagamit din nila yung 40% na yun. So, nung first call, tinatanong nila ako nandun ba ako sa billing address na yun kasi papadala na nila yung card. At that time, wala pa. So, wala pa silang sinasabing kahit ano. Parang i-deliver lang talaga sa'yo yung card, di ba? Wala kang babayaran. And then, 2 days ago, tumawag ulit sila. Okay na ba? Nandun na ba ako sa bahay? Hindi na ba ako aalis kasi i-deliver na yung travel card? Doon na sila nagsabi na may one-time payment na 7,888 pesos.
payment daw yon for lifetime benefits. Like, sila kasi yung mag-aasikaso kapag ka meron kang travel or hotel accommodation, sila plus meron ka pang 40% discount. At ang maganda pa, 24 months yung pwede mong installment. So, bali 300 pesos. Tapos, April pa siya mag-start na ibabawas sa credit card mo. Sige, 24 months na lang yung avail ko since hindi naman ako masyadong nagta-travel, di ba? So, tumawag siya, nasa labas kami, pero pauwi na rin ako. So, sabi ko, sige, 5 minutes, nandiyan na kami. So, sabi nila, sige, pinaghihintay na nila yung pag-authorize kasi may terminal silang hawak eh. So, pag-uwi namin, habang na yung taong naghihintay sa amin, nakamotor siya. And then, meron siyang sariling terminal eh. Tapos, meron silang pinapirmahan. Ito, ayan. Tapos, after mo pirmahan to, meron silang ilalabas sa terminal, doon mo itatap yung credit card mo. So, imagine the effort ng mga scammers ngayon. Hindi ko na talaga alam kung saan sila kumukuha ng kapal ng mukha. Eh, pare-pareho lang naman tayong Pilipino, ba't hindi tayo lumaban ng patas? Sabi nila, mababawas daw yung 300 sa April pa. Pero nung tinignan ko yung video online ko, nabawas na agad yung 7,888. Eh di tinawag ko ngayon sa BDO, tumawag ako sa hotline number ng BDO para magpa-assist. Kasi kinutuban na ako eh. Kasi tingnan nyo to, ganito yung binigay sa akin, tapos na envelope, tapos pagbukas mo, ito yung bibigay sa'yo. May free staycation pa silang in-offer for a 3-star hotel sa Tagaytay, kahit saan basta 3-star hotel daw. Free staycation for 2. Tapos kapag gusto nyo magsama ng iba, may discount pa daw. So imagine, diba, parang na-rehearse nila, pinag-isipang mabuti yung mga ganito para lang makapanloko ng tao. At ito yung nakalagay. Ayan. Hindi ko pa nga natatanggal yung card kasi nung pumunta sa lead dito, busy ako. Ngayon ko lang to na-check. So, ayan yung itsura ng card. Pagdating dito sa likod, ayan may typo pa. Plus 632, walang 639. Diba? Tapos yung font nung kanilang paper, sobrang sakit sa mata. And also, habang tinatawagan nila ako, panay sila paulit-ulit ng pangalan ko. Alam nyo, meron nagsasabi sa loob ko na bakit mo paulit-ulit tinatawag yung pangalan ko. Malagi niyang sinasabi, Miss Maria Juana. Kailangan ba? Like every 2 sentence, kailangan mo bang babanggitin yung pangalan mo sa akin? So, tactic yun guys, para ma-hypnotize ka, para mabudol ka, para maramdaman mong legit sila kasi tinatawag yung pangalan mo. So, ito, tinawag ko to sa BDO ngayon, wala, peklat lahat. So, sa lahat ng credit card owners, kapag may tumawag sa yung nag-offer ng travel card, huwag niyong sasagutin, huwag niyong i-entertainin. Ang pinakamabuti niyong gawin, tawagan niyo agad yung bangko niyo para malaman niyo agad kung mayroong ganito ba talaga na travel card or perks bilang credit card holder nung bangko na yon. Wala eh, tumatalino sila eh. Dati magiging cautious lang tayo kapag nangihingi ng OTP o ng credit card info. Pero ngayon, ang dami na nilang ways para makapanloko ng tao. So ito, kaka-search ko lang ngayon sa TikTok at nakita ko tong content creator na to. For context, around 2 weeks prior to this call, tumawag talaga sa akin si PDO para mag-offer sa akin ng JCB card and I said yes to it. Another 'Di ba? Same sa nangyari sa akin. 2 weeks ago din, bago ako na-scam, bago may tumawag sa akin, tumawag muna ng legit yung BDO at nag-offer ng card sa akin. So yun, tinanggap ko. And then, 2 weeks noon, tumawag na yung travel card na nag-offer. So parang, ano ba to, BDO? Inside job? Meron bang inside job sa mga bangko? Kaya nakukuha yung complete information kasi alam yung full name ko, alam yung address, alam yung mga personal information na dapat sa bangko lang dapat yun. Tapos, natatrap pa yung mga credit card holders kasi yung ginagawa ng mga scammers ay walang takas eh. Kasi magiging valid yung transaction nyo kapag ikaw mismo yung nagbigay ng OTP o ikaw mismo yung nag-swipe or nag-tap ng card mo. Pero paano mangyayari yun kung wala silang information namin? Kung wala silang information natin? Ano tong pattern na to? Meron bang tao sa inyo, sa mga kumpanya nyo na nangi-scam? Is this an inside job? Update ko lang kayo. Alam nyo ba, tumawag sa akin yung mga nag-scam at nag-text kahapon since mukhang nakarating sa kanila yung video ko. And ayon sa text, is ilalagay ko na lang dyan. I-post nyo na lang para mabasa nyo yung screenshot. Pero yun, pinapabura nila yung message kasi sabi nila hindi raw sila scam. Legit company daw sila. So, nag-message sa akin yung legal officer daw ng Concepts Unlimited. They are asking me to answer the call. Eh syempre, saan ba tayo nadali? Diba sa mga pagsagot-sagot ng mga unknown caller? So, sabi ko, I prefer to talk about this ng text message or email basta hindi na ako sasagot ng kahit anong tawag sa kahit kaninong unknown number. So, from now on, lesson learned na ako na hindi na ako sasagot ng mga unknown callers unless magte-text kayo at magpapakilala kayo kung sino kayo. Anyway, ito yung naging usapan namin. Nag-send pa sila ng SEC registration permit. So, basically, pinapa-delete nila sa akin yung post kasi nga, it's gaining traction, it's gaining views, at ang dami rin mga nagko-comment at nagme-message sa akin na same din yung nangyari sa kanila. Meron pa nga mga nagme-message na pati yung savings nila na limas. Tapos, same pattern din na 2 weeks before sila tawagan ng travel card na to, ay may nag-offer sa kanila ng card. So, may pattern talaga. Hindi lang ako naka-experience ito, kundi marami pala tayo.
So nagsabi lang sila sa akin na mag-email ako ng cancellation request sa kanila. Hindi ko alam kung formality ba yon kasi nagte-text sila sa akin eh. So pinapa-email pa nila yon, tapos may process daw, ganyan. And since na-dispute ko na yung concern ko sa video, na-dispute ko na itong nangyari sa akin, yung option 2 na lang, yung pinili ko, which is yung chargeback. So I'll give you guys an update kung anong mangyayari, kung i-update pa ba ako nito, tatawagan pa ba ako, or i-refund yung perang nakuha sa akin. At sa mga nagsasabing nagpa-scam daw ako at hindi na-scam, pasensya na ha. Pasensya na kung hindi ako umabot sa standards nyo na matatalino at pasensya na kung hindi ko kayo kagaya na perpekto. Pero sana, wag nyo i-invalidate yung naging experience ko at naging experience ng marami. Kasi lahat naman tayo, meron tayong moment of vulnerability eh. Hindi naman all the time laging up yung guard natin. May mga ganun talaga tayong moments na tataka-taka tayo. Pero I mean, just look at the positive side of it na sa video na yon ang daming naging aware dahil shinare ko yung experience ko, and then hindi na rin sila sasagot ng mga calls from unknown number kasi narinig na nila yung side ko, narinig na nila yung experience ko. So sa mga negative comments dyan, kung wala naman kayong magandang sasabihin, shut nyo na lang yung mouth nyo, okay? Kung gusto nyo i-congratulate namin kayo dahil hindi pa kayo nai-scam ever, sabihin nyo lang, ha? Baka kailangan nyo ng validation. So yun guys, update ko kayo next time kung merong progress dito sa refund na to o kung mag-refund man. So hopefully, mabalik nga sa akin yung pera. Kung hindi, edi sige, tanggapin na lang natin. Pero yun, ingat kayong lahat at huwag na kayong magsasagot o mag-entertain ng mga unknown callers. Mas maging maingat tayo. For sure, hindi lang ito yung mga bagong modus na may invento ng mga ganitong tao mapanlin lang. At ang dami nga rin umaagri na baka nga inside job or meron talagang kasabot sa loob. Pero inside job man o hindi, please naman, yung mga traditional banks natin, BDO, BPI, lahat ng banks, please kung meron kayong mga natatanggap ng ganito mula sa mga clients nyo, bigyan nyo naman ng atensyon. Kasi yung mga pera namang pinambabayad namin sa inyo, hindi naman namin ito kinuha ng ganun kadali.